Bigla namang natakot ang kanyang kasama dahil hindi nito alam ang nangyari at ang nakita lang nito ay bigla na lang tumalsik ang dugo ng kanyang kasama at nahulog sa lapag. Sisigaw sana ito ng tulong sa kanyang mga kasama pero sa isang iglap ay napunta agad doon si Feng Hao para tapusin na rin ito. Pagkatapos noon ay hinanap na nito ang kwarto ng Tabachoy at nung nakita niya ito ay dahan-dahan siyang pumasok. Meron itong kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi na nakita na din niya ang kanyang main target sa wakas. Hindi na ito pinakita ang ginawa pero madali niya itong tinapos at agad nang hinanap ang kanyang mga kailangang kunin. Habang naghahalugbog ay nakita ni Feng Hao ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang master sa isang kahon. Habang nakalatay doon si Zhou Hanyang ay napansin din ng lalaki na hindi lang yun tungkol sa ating bida. Nakita din niya doon ang iba't ibang impormasyon tungkol sa napakaraming tao at sinabing inipon siguro ito ng Tabachoy pang blackmail. Nilagay din ito ni Feng Hao sa isang bag at sinabing doon na matatapos ang kanyang kahayupan. Kung alam daw sana nito na ganun kapangit ang kanyang ugali ay hindi daw sana niya ito binigyan ng mabilis na kamatayan. Umalis na doon ang lalaki at makikita natin na bumalik na ito sa lugar na pinag-usapan nila ng time merchant. Dahan-dahan itong naglakad sa kanyang lamesa at nilapag doon ang lahat ng kanyang nakuha. Sinabi nito na walang naging problema sa kanyang misyon at madali lang niya itong natapos. Nandoon daw ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lee at kinuha din daw niya ang mga pang-blackmail nito laban sa kung sino-sinong tao. Pinuri naman agad ng ating bida ang kanyang kasama at tinanong kung ano ang pakiramdam ng makakita ng dugo sa unang beses. Yumuko lang ito sa kanyang harapan at sinabi na ayos lang siya at wala siyang naging problema. Pero, nakita naman ng ating bida na nanginginig ang kamay nito habang sinasabi yun. Napansin ni Lee na totoo naman ang kanyang sinasabi pero kakailanganin pa nito ng oras para masanay sa mga ganong misyon. Nagulat naman si Feng Hao nung sinabi sa kanya ng ating bida na sa totoo lang, hindi niya kailangang makonsensya para sa mga taong ganon. Wala daw silang ginagawang maganda at hindi din sila kaya ng mga pulis kaya natural lang na ganun ang mangyari sa kanila. Kung titignan daw niya ito sa ibang pananaw ay maganda pa nga ang pagkamatay ng siraulong yun. Tumayo si Lee at hinawakan sa balikat si Feng Hao at sinabing wag na muna niya ito masyadong isipin at magpahinga na muna siya ng ilang araw. Asahan daw nito na dahil sa kanyang maganda at mabilis na trabaho ay bibigyan siya nito ng magandang reward. Habang nakatingin sa iniwang bag ng ating bida ay inisip nito na tama nga ang sinabi sa kanyang ng kanyang master. Nararapat naman talagang mamatay ang Tabachoy na yun at mas marami ang matutuwa at magiging ligtas dahil sa doon. Kinuha na nito ang bag para sumunod sa ating bida at inisip na hindi tama ang kanilang ginawa pero nararapat ito. Pagkatapos nilang umuwi ay mabilis nang lumipas ang ilang oras kaya makikita natin na umaga na sa opisina ng Eternal Club. Nandoon sa loob ng training room ang teacher ni Feng Hao dahil nagpapapawis ito tuwing umaga. Inabutan naman siya ng kanyang estudyante at mayabang na tinanong kung ayos lang ba kung maglaban ulit sila. Akala naman daw ng teacher ay magpapahinga pa ito ng ilang araw pero gusto daw pala nitong masaktan agad. Sinabi naman ni Feng Hao na mas okay pang mabalian ng buto kesa hindi mag-training at hindi din naman daw sila siguradong matatalo siya ngayon. Dahil sa yabang ng lalaki ay napangiti ang kanyang teacher at sinabing kung ganun ay gagamitin nito ang lahat ng kanyang lakas sa umpisa pa lang. Matagal silang nagpalitan ng suntok at sipa pero nagulat ang kanyang teacher dahil bigla siyang tinamaan ng mabilis na sipa ng kanyang estudyante. Nahulog ito sa lapag dahil doon at inisip kung bakit bigla na lang lumakas si Feng Hao. Kitang-kita daw sa mga mata nito ang determinasyon at damang-dama sa mga suntok at sipa nito ang kakaibang lakas. Nalampasan na daw siguro nito ang kanyang sariling barrier at may bago nang natutunan. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang dalawa sa kanilang kwarto at sinabi ng teacher na tutuperan nito ang kanilang pastahan at ililibre siya nito ng pagkain dahil natalo siya. Pero, bigla itong nagseryoso at tinanong kung ano ang kanyang ginawa dahil wala pa daw siyang nakikitang ganun kabilis ang improvement. Wala namang sinabi sa kanya ang lalaki at sinabing dahil naman yun sa kanyang mga turo at masipag lang daw talaga siyang mag-ensayo araw-araw.
Hindi naman naniwala doon ang teacher at inisip na meron siguro itong naranasan at iyon ang rason kung bakit ito nag-transform. Hindi makapaniwala si Feng Hao nung biglang tinanong sa kanya ng kanyang teacher na ano ang pakiramdam ng kanyang first time. Inisip agad nito na alam ng kanyang teacher ang mga nangyari kaya sinabi nito sa kanya na merong mga tanong na mas mabuti pang hindi na lang sinasagot. Hindi naman alam ng lalaki kung bakit biglang naging seryoso ang kanyang estudyante dahil gusto lang naman daw nitong malaman kung ano ang pakiramdam ng first time nitong manalo laban sa kanya. Lumipat naman muna ang ating storya sa isang babae na dumating sa mansyon ni Zhou Hanyang dahil hinahanap siya nito. Habang naglalakad papasok ay naiinis nitong sinabi na bakit kasi kailangan pang pakinggan ng kanilang boss ang mga sinabi sa kanya ni Zhao Manji. Pineperahan lang naman daw siya nito at gusto lang mag-higanti dahil nainsulto siya sa harap ng maraming tao. Pagkapasok nito sa loob ay nagtaka agad ang babae dahil wala pa rin daw siyang nakikitang mga guard hanggang ngayon. Pero, dahil meron siyang kailangang papirmahan ay pumasok na lang ito sa loob at dumiretso na sa kwarto ng boss. Bigla naman itong natigil sa paglalakad dahil meron itong nakita sa gilid ng pader at mukha daw itong paa ng isang guard. Akala nito ay wala na namang ginagawa ang mga ito at natutulog lang doon kaya nilapitan niya ito para gisingin. Hindi naman ito makapaniwala nung nakita niya doon ang isa sa kanilang guard na puro dugo at wala ng malay. Bigla na lang itong nahulog sa kanyang pwesto dahil sa takot at sumigaw na ng malakas para manghingi ng tulong. Makalipas ang ilang oras ay dumating na doon ang mga pulis at tinitignan na nila kung ano ang nangyari. Sinabi nito na ang kinamete ni Zhou Hanyang ay isang mabilis na saksak sa kanyang lalamunan gamit ang matulis na bagay. Isang professional killer daw siguro ang gumawa nito dahil nakita nila na ganun din ang kinamete ng mga bodyguards doon at ng kanilang guard dog. Nagsalita na din doon ang inspektor at sinabi na ayon sa kanyang mga nakita, sabay-sabay namatay ang lahat ng tao at hayop na nandoon sa mansyon. Hindi naman makapaniwala doon ang lead detective at tinanong kung posible pa talaga yun mangyari. Kung iisipin nilang mabuti ay isang grupo siguro ang gumawa nito dahil ilang metro ang pagitan ng mga biktima sa isa't isa kaya hindi uubra na isang tao lang ang gumawa noon. Bigla namang naisip ng detective na hindi pwedeng mawala ng CCTV sa lugar na yun kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama na tignan agad nila ang laman nito. Pumunta ang isa sa surveillance room para kunin ang mga ito pero bumalik din ito agad dahil kinuha na daw kasi ng pamilya ni Zhou Hanyang ang lahat ng footage. Inisip agad ng detective na dahil mabilis umaksyon ng pamilya ng biktima ay hindi lang ito basta-bastang kaso at mukhang issue ito laban sa malalaking pamilya. Kung ipipilit daw nilang kunin ang CCTV footage ay madadami lang sila sa mas malaking away kaya mas okay nang hindi na nila ito ipilit pa. Pinakita dito na nakikinig pala sila Robert sa usapan ng mga pulis kaya alam nila kung ano ang lahat ng nangyayari sa kanilang imbestigasyon. Tinanong naman nito ang ating bida kung delikado ba na napunta sa pamilya ni Zhou Hanyang ang mga nakalagay sa CCTV, hindi naman nangamba doon si Lee dahil alam niya na marami masyadong kaaway ang pamilyang yun. Sinabi din nito na kahit na malaman ng mga ito na sila ang may gawa noon ay meron din naman silang mga kakampi na malalakas ang hatak sa industriya. Hindi naman na nag-alala doon ng bata pero para makasigurado, papakinggan nito ang mga cellphone na galing sa Eternal Club. Lumipat na muna ang storya sa mansyon ng Rong family at pinag-uusapan doon ang narinig nilang balita. Sinabi ng kanilang leader na alam nito na pumunta si Mr. Lee sa kasal ni Song Ziwen nung nakaraang buwan. Sinabi naman ng kanyang kasama na tama yun dahil siya mismo ang sumando sa kanila at sinabi din nito ang lahat ng nangyari tungkol kay Yang. Sinabi nito na nagkaroon sila ng problema ni Zhao Manji kaya pinahiya siya nito at nung nakita sila ng ating bida ay siya naman ang pinahiya nito. Alam naman ng matanda na hindi lang yun basta-basta palalampasin ng babae at alam din daw niya na si Zhou Hanyang ang may hawak sa kanya. Dahil doon ay napagtanto na ng mga ito na konektado siguro sa time merchant ang pagkamatay ng Tabachoy. Alam ni Elder Rong na makapangyarihang pamilya ang nakalaban ni Mr. Lee kaya gagawin ng mga ito ang lahat para hanapin kung sino ang gumawa noon sa kanilang pamilya. Sinabi din nito na pag nalaman nila kung sino ang ating bida ay malalaman din nila kung ano ang kapangyarihan nito.
Pag nangyari daw yun ay pag-aagawan nito ng ibang malalaking pamilya at pag nangyari daw yun ay hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanilang pamilya. Naintindihan naman agad iyon ng kanyang mga kasama at sinabing hindi daw nila hahayaang malaman ng iba kung sino talaga si Mr. Lee. Nakapatong lang doon sa kanilang lamesa ang kanyang cellphone kaya malinaw itong narinig nila Robert. Nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na tama nga ang kanyang iniisip. Gagawin nila ang lahat para hindi mabunyag ang time merchant para hindi din maputol ang kanilang relasyon dahil kailangan nila ang binibigay nitong oras. Wala na daw silang kailangang gawin kundi ang maupo na lang at manood sa mga mangyayari. Makalipas ang ilang araw ay lumipat na ulit ang ating storya sa ibang bahay dahil dumating na doon ang mga tauhan ng may-ari. Tinanong nito ang kanyang mga kasama kung ano na ang balita at kung bakit sobrang tagal naman ata nilang kumilos. Sinabi nito na kailangan na niyang malaman kung ano ang nangyari at kung sino ang gumawa noon sa kanyang kapatid. Sinabi ng kanyang alalay na tinignan na nilang mabuti ang laman ng CCTV pero hindi nila ito masyadong maintindihan. Napansin naman ng kanilang leader na hindi ito mapakali kaya sinabi nito na sabihin na lang niya ito sa kanya ng diretso. Hindi naman ito kayang ipaliwanag sa kanya ng lalaki kaya sinabi nito na ipapakita na lang niya ito sa kanya. Ang una daw nilang napansin na kakaiba ay ang nangyari sa kanilang guard dog na si Death Boy. Sinabi nito sa kanilang leader na tignan niyang mabuti ang mangyayari at pinakita doon na bigla na lang itong nahulog at nagkaroon ng dugo sa lapag. Sinabi din nito na nung gabing iyon, lahat ng tao sa mansyon ay namatay ng ganoon at hindi man lang nila nakita ang gumawa nito. Pero, pag pinabagal daw nila ng 10 times ang video ay bigla na lang lalabas doon ang salarin. Iyon na daw ang limit ng kanilang device kaya hindi nila masyadong makita ang itsura nito pero ang alam lang nila ay meron itong kakaibang bilis. Hindi naman makapaniwala doon ang kapatid ni Joe Hanyang kaya inisip nito kung sino kaya ang nakaaway nito na merong ganong kapangyarihan. Tumingin ito sa babae sa kanyang likod at tinanong dito kung sino ang huling nakaaway ng kanyang kapatid. Sinabi naman sa kanya ng assistant ni Tabachoy na hindi naman daw talaga ang kapatid niya ang may kaaway kundi ang babae nito na si Zhao Manji. Lalo namang nagalit doon ang kanyang kapatid kaya sinabi nito sa babae na sabihin niya ang lahat ng nangyari at huwag siyang mag-iiwan ng kahit na anong detalye. Habang sinasabi sa kanya ng assistant ang lahat ng kanyang nalalaman ay bigla na lang itong nagulat sa kanyang narinig. Kinumpirma nito kung tama ba talaga ang kanyang narinig na kahit may malubhang sakit ang elder ng Song family ay tumayo pa rin ito papunta sa tabi ng isang average na lalaki para kampihan ito. Sinabi naman sa kanya ng babae na tama yun at pagkatapos pa daw ng kanilang away ni Zhao Manji ay sinabi nito sa kanya na wag niyang iisiping gumanti dahil hindi daw niya ito kakayanin. Galit nitong inisip kung bakit pa kasi ito pinatulan ng kanyang kapatid para lamang sa isa sa kanyang mga babae. Bigla naman itong napaisip na bakit kaya pinuprotektahan ng isang matandang malapit nang mamatay ang isang tao na hindi kilala at walang mayaman na pamilya. Bigla namang natigil ang kanyang iniisip dahil sinabi din sa kanya ng assistant na ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa kasal na yun ay isa kasi siyang importanteng guest ng Rong family. Pagkasabi noon ng babae ay merong inabot sa kanya ang lalaki niyang assistant at sinabi na simula nung araw ng kasal, lalong humigpit ang relasyon ng dalawang pamilya. Habang nakatingin sa kanilang larawan ay tinanong ng kanyang leader kung ilang taon na ba ang elder ng Rong family. Pinaliwanag nito sa kanya na ayon sa kanyang file, 98 years old na ito at meron din itong malubhang sakit at malapit ng mamatay. Hindi naman ito makapaniwala at sinabi sa kanyang mga kasama na iyon ba ang itsura ng dalawang mahinang matanda na malapit ng mamatay. Bigla nitong naisip na parehas bumalik ang kanilang sigla at parehas pa nitong kilala ang nakaaway ng kanyang kapatid. Kumalma naman ito at inisip mabuti kung ano ang susunod na gagawin kaya bigla na lang itong napahinga ng malalim. Sinabi nito sa lahat ng nandoon na kailangan na nilang tigilan ang pag-iimbestiga sa kasong yun. Dinagdag din nito na hindi daw dapat makalabas sa kwartong yun ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Tinignan nito ang dalawang nandoon at sinabi na kamatayan ang parusa kung hindi nila susundin ang utos na yon. Habang naglalakad palayo ay inisip ng leader na hindi daw niya kayang labanan sa ngayon ang isang tao na pinagkakaguluhan ng dalawang malaking pamilya.
Kailangan daw muna niyang magpanggap na walang nalalaman hanggat hindi pa nila kilala at alam kung paano siya lalabanan. Sinabi nito sa kanyang kapatid na kailangan muna niyang magtiis pa ng konti bago nito mabigay sa kanyang ang hustisya. Bumalik naman na ang ating storya sa loob ng Eternal Club at makikita doon na masaya lang kumakain ang empleyado na si Robert. Pinapakinggan kasi niya doon ang usapan sa loob ng Song family, Rong family, at ang usapan ng kapatid ni Joe Hanyang at ng kanyang mga assistant. Sinabi nito na tama talaga ang sinabi sa kanya ng kanyang master na kahit ang mga makapangyarihang tao ay titiklop pag hindi nila alam ang lakas ng kanilang kalaban. Sobrang saya daw talagang magtrabaho para sa Time Merchant dahil nagkaroon na nga siya ng mahabang buhay, nagagamit pa niya ang kanyang talento sa computer para sa mga ganong bagay. Nagulat naman ito dahil bigla na lang tumunog ng malakas ang kanyang computer dahil meron itong alert para sa grade 10 na human talent. Nakita daw nito ang pinakamataas na kondisyon na nilagay ni Robert at malapit na din itong mamatay kaya hindi ito makapaniwala na meron itong nakitang ganong klase ng tao. Ang nakita ng kanilang system ay si Tang Jiaori na 102 years old at nakasulat doon ang kanyang propesyon at ang kanyang kapansanan. Nung nabasa ito ni Robert ay nakilala niya agad ang pangalang iyon dahil nakasulat daw ito sa mga libro sa school kaya nakakuha daw sila ng isang napakalaking isda. Habang tinitignan nito ng ating bida ay sinabi sa kanya ni Robert na nakita yun ng system sa ginawa niyang database kaya hindi daw ito pwedeng magkamali. Kilala naman ito ni Lee at sinabi na sa ibang bansa daw dapat ito magtatrabaho pero mas pinili nito ang manatili sa China at simula noon ay nakilala siya bilang master ng biology, virology, at ng immunology. Napangiti doon ang Time Merchant dahil ang taong yun ay walang katulad sa mundo at lalong lalaki ang Eternal Club kung sasali ito sa kanila. Inutos nito sa kanyang mga kasama na ihanda na nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaki dahil siya daw mismo ang bibisita kay Mr. Tang. Pagkalipas na ilang araw ay dumating na ang ating bida sa ospital kung nasaan ang matanda. Tinawag nito ang nurse na naglalakad at tinanong kung alam ba niya kung nasaan ang kwarto ni Tang Jiaori. Tinanong naman nito kung isa ba siya sa mga estudyante ng matanda at kung oo ay nauna na daw doon ang kanyang mga kaklase. Tinuro nito kung saan doon ang kwarto at sinabi na kung gusto niyang abutan ang kanyang mga kasama ay kailangan niyang bilisan. Makikita natin sa harap ng kwarto ng matanda na nanghihingi ng tawad ang isang babae sa mga tao doon dahil sayang lang daw ang kanilang pagpunta. Sinabi ng mga ito na ayos lang yun dahil wala naman silang magagawa at bibisita na lamang daw sila sa susunod. Papasok na sana ulit sa loob ang babae pero nagulat ito nung nakita niya doon ang ating bida kaya tinanong siya nito kung nandoon din ba siya para bumisita. Sasagat pa lang sana doon ang Time Merchant pero nanghingi agad ng tawad sa kanya ang babae at sinabing hindi daw muna tumatanggap ng bisita ngayon ang kanyang lolo. Naintindihan naman ito ni Lee kaya sinabi nito na hindi na muna siya papasok at babalik na lang din sa susunod. Nung hindi na siya nakikita ng babae ay lumapit ito sa bintana ng kwarto at tinignan ang kalagayan ng matanda. Ayos lang daw kahit hindi siya makapasok dahil kaya naman nitong tignan ang kanyang status mula sa malayo. Nung nakita nito na isang araw na lang ang itatagal ng matanda ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi nito hahayaang mamatay si Mr. Tang. Sayang daw ang kanyang mga nalalaman kaya gagawin niya ito kahit hindi ito pumayag na magtrabaho para sa kanya. Pagdating ng madaling araw ay bigla na lang nagising ang matanda at nakita niya na natutulog doon ang kanyang apo na si Fang Fang. Habang tulog ay sinabi sa kanya nito na malapit na ang kanyang oras pero ang pinakamahirap bitawan para sa kanya ay ang kanyang apo. Siya daw kasi at ang kanyang mga estudyante ang greatest pride ng matanda. Sayang daw talaga dahil gusto pa sana niya itong makitang tumanda at magkaroon ng sariling pamilya. Nagulat na lang ito dahil pagkasabi niya noon ay bigla na lang nitong narinig ang boses ng ating bida. Sinabi nito na kung gusto daw talaga niya itong mangyari ay pwede naman niya itong makita ng personal. Hindi naman alam ng matanda kung ano ang nangyayari kaya tinanong nito kung sino ang lalaki at ano ang ginagawa nito sa kanyang kwarto. Sinabi na ni Lee kay Mr. Tang ang lahat ng kailangan niyang ipaliwanag at pagkatapos noon ay makikitang hindi ito makapaniwala sa lahat ng kanyang narinig. Dinagdag ng ating bida na ang tatlong main goal ng Eternal Club ay protektahan ang mundo, pasulungin ang teknolohiya, at magawa ang human evolution.
Dahil daw sa kaalaman ng matanda ay saktong-sakto ito para mapaganda lalo nila ang kanilang club. Ibibigay daw nito sa kanya ang hinihiling nitong oras kung maipapangako niya na gagawin niya ang lahat para pagandahin at palakasin ang Eternal Club. Pagkatapos nitong mag-isip sandali ay sinabi nito na papayag siyang sumali doon sa isang kondisyon. Huwag daw sana siya nitong piliting gumawa ng ikakapahamak ng kanilang bansa at ng mga tao dito dahil kung ganun ay mas gugustuhin pa daw nito ang mamatay. Wala naman itong problema para sa Time Merchant dahil sinabi nito kay Mr. Tang na parehas lang sila at yun din naman talaga ang gusto niyang mangyari.